Ang Bell Trade Act ay isang batas na ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos noong July 2, 1946, ilang araw bago ipagkaloob ang kalayaan ng Pilipinas noong July 4, 1946. Kilala rin ito bilang Philippine Trade Act of 1946. Nilikha ang Bell Trade Act upang tukuyin ang ugnayan ng pang-ekonomiya ng Pilipinas at Amerika matapos makamit ng bansa ang kalayaan. Ipinatupad ito bilang kondisyon upang matanggap ng Pilipinas ang war damage payments mula sa Amerika kapalit ng pagkawasak noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil dito, ang kalayaan ng Pilipinas ay naging may kalakip na limitasyon sa ekonomiya. Mahahalagang nilalaman ng Bell Trade Act. Parity rights. Binigyan ng pantay na karapatan ang mga Amerikano at mga korporasyong Amerikano na gumamit ng mga likas na yaman ng Pilipinas tulad ng lupa, kagubatan at minahan. Free trade. Pinanatili ang malayang kalakalan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas sa loob ng 8 taon, from 1946 to 1954, kung saan walang buwis o taripa ang mga produkto. Quota system, itinakda ang hangganan ng dami ng produktong Pilipino, lalo na ang asukal at tabaka, na maaaring ipagbili sa Amerika bawat taon. Kontrol sa pera at ekonomiya, itinakda na ang peso ay nakapeg sa dolyar o 1 peso equivalent to 50 cents na nagbigay ng malaking impluensya sa Amerika sa pananalapi ng Pilipinas. Layunin ng Bell Trade Act na panatilihin ang impluensya ng Amerika sa ekonomiya ng Pilipinas. Pagamat nakatulong ito sa mabilis na pagbangon ng ekonomiya matapos ang digmaan, maraming Pilipino ang kumontra dahil ito nagmistulang ekonomikong pananakop. Naging sentro ito ng debate sa panahon ng Ikatlong Republika dahil pinagtibay ng pamahalaan ni Manuel Rojas kahit alam niyang maraming hindi sang-ayon. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!